po sa inyong lahat. Ito po si Jason De Asis, inyong tagapaghatid ng tapat at makabuluhang komentaryo, balita at opinyon dito lamang sa JDA Channel. Ang pahayag kamakailan ni Executive Director Ernesto C. Torres Jr. ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay tila isang mahigpit na paalala, hindi lamang sa mga kritiko, kundi sa lahat ng tunay na may malasakit sa pangmatagalang kapayapaan, hustisya at inklusibong pag-unlad sa ating bansa. Sa panahon ngayon ng mga viral na issue at panandaliang galit, si Torres ay naging tinig ng katwiran, batay sa karalasang pinanday na matahimik ngunit epektibong tagumpay sa mga komunidad na dati napapabayaan. Sa mahigit na 6 taon, naging tulay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa pagitan ng seguridad at kaunlaran, tinutukoy at tinutugunan ang mga ugat ng armadong pakikibaka sa pinakamalalayong bahagi ng bansa. Hindi lamang ito operasyong pangseguridad, ito ay buong bayang pagkilos upang tiyaking walang Pilipinong maiiwan, makakalimutan o magiging biktima ng karahasang ideolohikal. Ang katahimikan ng mga dating magulong lugar ay patunay ng kapayapaang unti-unting nakakamtan, hindi sa salita kundi sa gawa. Tama po si Torres sa panawagan na balansehin ang diskurso. Madaling bumatikos lalo na't may ilan, lokal man o banyaga, na inuulit lang ang mga lumang paratang. Ngunit tila nakakalimutan nila ang makongkretong tagumpay, ang pagtaas ng Pilipinas sa World Press Freedom Index, ang kawalan ng pinaslang ng mamamahayag noong 2024 at ang mas pinaigting na mekanismo para sa karapatang pantao gaya ng Administrative Order 35. Hindi ito basta-bastang numero, ito ay buhay, karapatan at tiwalang naibalik sa mga institusyon. Kung ngayon pa lamang ay bubuwagin ang NTF-ELCAC sa oras ng ating tagumpay, ito ay isang malaking kasinungalingan at pagkakanulo sa mga nagbalik loob. At sa mga mamamayang ngayon muling nakakatulog ng walang takot, madali ang tumligsa mula sa malayo, mahirap ang makinig, makilahok at tumulong sa pagpapabuti ng umiiral ng programa. Ang panawagan ni Torres na bumisita at makita ang tunay na kalagayan ay hamong dapat tanggapin ng sinumang nagsasabing sila'y para sa hustisya. Huwag nating hayaan na matabunan ng ingay ang katotohanan at ng damdamin ang ebidensya. Tahimik man ang tagumpay, totoo ito, at sa labang ito para sa kaluluwa ng ating bayan, hindi dapat maging biktima ng politika ang kapayapaan. Sa pagsuporta sa NTF-ELCAC, hindi tayo bulag sa reforma. Kinikilala natin na may mga hakbang ng nagbubunga. Ipagpatuloy natin ito, pangalagaan natin ito, dahil hindi lamang ito tungkol sa task force, ito ay tungo sa bansang ating pinapangarap at pinipilit na buuin. At dyan po nagtatapos ang ating komentaryo. Ako po si Jason De Asis, magbabalik sa susunod nating programa upang muling maghatid ng makatotohanang balita at mapanuring opinyon para sa bayan, para sa katotohanan. Ugaliing tumuto.